Ayun na, may panonoorin na naman po tayo. Korte, kumilos na, kumilos na. Yeah, yeah, yeah. Kamusta mga kapatid, mga kaibigan natin dyan? Ito po ang inyong Kuya Deng. Aha, galing ito sa Pinas News Insider. I-subscribe yan ha, nasa description yan. Ito ang title, Big Good News. Bigla ang ultimatum nilabas ng Korte Suprema. Hinatulan? Talaga? Marcos Admin versus Flood Control? Ayan, patanong naman eh. Tignan natin kung ano na ang meron sa balitang ito. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, simulan na po natin ito. Oh my God, we're back again. Yes, syempre kapag mabagal ang inyong internet, alam mo na. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. I-play na natin anong meron dito. Here we go. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na walang lihim ang hindi nabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos sa mga kontrobersiya na kinasasangkutan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. tungkol sa bilyong-bilyong manumalyang flood control scandal at ang mga di umano'y kadramahan o mga palabas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Marcos Jr. na tila klaro pa sa sikat ng araw. Ang tunay na motibo nito ay para lang di umano pagtakpan ang mga kabulastugan ng Administrasyong Marcos at para madiin ang mga Duterte, lalong-lalo na ang kaalyado ni dating Pangulong Duterte para hindi na umano makatakbo sa darating na 2028 national election, lalong-lalo na magpasa hanggang ngayon ay nangunguna pa rin sa lahat ng survey ang Vice President na si Sara Duterte ay siyang gusto nila di umanong ilayan dahil takot sila na makabalik ang mga Duterte sa pamumuno sa bansang Pilipinas. Pero di ba sa Mindanao daw, si BBM pumunta daw doon tas hindi man lang daw kinakawayan, hindi mainit yung pagtanggap. Akala ko ba sabi nila maganda daw ang survey ni BBM doon sa Mindanao? Tapos dili man oy. Di nila pinapansin. Bakit man ganun? Dili nila pansinin. Ay, Mario Joseph. Tapos sabi nyo mataas rating siya sa Mindanao ha. Yung pala si BP Sara pa rin. Okay, tuloy tayo. Sa wakas, ito na ang malaking magandang balita na siyang gumimbal sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Korte Suprema. Pinasag na ang katahimikan at nagsalita na. Naglabas ng matinding ultimatum sa mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Korte Suprema, kumilos na. Naglabas na ng biglaang ultimatum. Pinakokomento na ng Korte Suprema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa petisyon ng for writ of kalikasan na inihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa mga sablay at ghost project ng pamahalaan sa flood control. Bukod pa doon ma'am, paano kapasok si Ombudsman? Yun lang tanong lang din ha. Para sa buong detalye, panuuri ng full report. Maganda to. Pinakokomento na ng Korte Suprema si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa petisyon for writ of kalikasan na ihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa mga sablay at ghost project ng pamahalaan sa flood control. Very good. Batay sa inilabas na notice ng SEC and Bank, bukod sa Pangulo na kinatawan ng Office of the President, pinasasagot din ng kataas-taasang hukuman ang Office of the Senate of the Philippines na kinatawan ni Senate President Tito Soto III. Giyon din ang Kamara na narepresenta noon ni Martin Romualdez. Kailangan ring magkomento ang Department of Budget and Management, DPWH, DENR, DILG, River Basin Control Office, mga local government units sa bansa at mga kontratista
na nakakurba ng mga flood control projects ng pamahalaan. Yon. Mayroon lamang 10 araw ang mga respondent upang magkomento mula sa araw na matanggap ang notice ng resolusyon. Yon. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag na kayo puro tanong ng tanong, salita ng salita. Aksyonan nyo na agad at ikulong. Alam na natin sino-sino ang mga sangkot at mastermind. Kawawa yung mga ordinaryong taong magkasala, kulong agad. Pero magnanakaw ng bilyon-bilyon sa kaba ng bayan, need pang ihiring-hiring. Wala, no? Kahit sabihin nila na ang ating korte, patas lumaban, nakatimbang, di ba? May timbangan, pero talaga, hindi natin maitatanggi ang mayaman ang madalas nagwawagi pagdating po sa ganitong mga larangan. Kawawa ho ang ating mga kapwa Pilipino. Lalo na ho yung mga nagtitinda. Ulit-ulitin natin. Paulit-ulit ka na. Hindi. Kailangan nung malaman ng mga kapwa Pilipino natin ito. Biruin mo, yung mga nagtitinda sa lansangan, kinukuha, minsan inaaresto at pinagmumulta. Pero yung mga nagnakaw sa gobyerno, mga nakaupo lang naman, mga wala naman palang alam, hindi marunong dumiskarte kung paano pagandahin ang kanilang mga buhok. Hindi, ang kanilang mga buhay, ang ating gobyerno, magnanakaw pa. Yung ibang mga magnanakaw, ganitong klaseng mga magnanakaw yung ibang magnanakaw, pero nakikita yung mga ginagawa nila. Pero, delicate kasi nga, hindi matibay. Meron naman iba magnanakaw, halimbawa, bilyon. Magnanakaw lang yan, mga 100,000, yung mga sobra-sobra lang. Pero may nakikitang project. Pero ito, ngayon lang ako nakakita sa history ho natin na nagnakaw, halos lahat ninakaw na. Bakit? Ghost project Wala talagang itinira kahit konti. Ganun ho katindi. Di ba? Yung iba nagnanakaw konti lang Ito garapalan, wala ka na talagang makikita, ghost project. Tapos magugulat ka, state witness. Anak, teting naman dyan. Yung tinuturong mastermind, ginawang state witness. Sinong ituturo niya? Diskaya. Tapos, lolokohin niyo yung mga tao. Yun lamang po, sir, mga ma'am, ang gusto lang ho namin, tunay na katarungan. Huwag puro po mga kalokohan. Di ba? Yun lang naman sa atin Wala na talaga. Ang Suklay Pilipinas ngayon ay pinamumunuan na ng mga sindikato at magnanakaw sa administrasyong ito. Ang pinuno ng PNP, AFP ay kanya-kanya silang sipsipan sa tombong ni Bangag. Maawa na kayo sa kapwa Pinoy nyo. Yang inggit at puot at galit at pamumulitika. Sana'y tanggalin nyo na yan. Kaming mahirap ang laging kawawa. Congrats BBM. Ikaw lang nakagawa. Top 3 mas kurapang Pilipinas. Konting kembot pa bago matapos ang termino mo. Top 3. Tama-tama, 3 taon pa lang tayo. Baka 3 taon pa, tayo na ang pinaka-top 1. Congratulations kung sakasakali. Ang galing. Sure, top 1 na ang Pilipinas. Mas kurap na bansa. Marcos Pamor. Tinalo ni BBM ang kanyang tatay. Biruin mo yung tatay took 20 years para manakaw halos lahat ng resources at yaman ng bansa. Bakit sa kanya 3 taon lang? Tapos yung anak, 3 years lang, kuha na, mag-iiwan pa ng utang. Nabubuhat ng mamamayang Pilipino. Malalagay na naman ang Marcos sa Guinness Book of Records. Wow. Hindi ako aalis sa palasyo hanggat hindi naaayos ang problema sa flood control. Flood control. Ang galing. Only in the Philippines. Hindi ako aalis sa palasyo hanggat hindi maayos ang problema ng flood control. Ay, ang galing talaga ng ating Pangulo. Saludo kami sa inyo, Mr. BBM. Napaka-the-best mo, napaka-concern mo sa ating mga Pilipino. Dahil sa yung mga flood control na yan, kailangan talagang mahinto. Napaka-hero mo talaga. King ina. Hindi, malay mo, di ba? 20 years si Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ko sa inyo Yan ang talagang plano nila. Hindi umalis si Bongbong Marcos as president. Umalis.
psychological, ano to, reverse psychology. Hindi ako aalis sa palasyo hanggat hindi naayos ang problema sa flood control. Ibig sabihin, ni Coach Oli, si BBM habang buhay nang uupo dyan. Kasi nga hindi naman talaga maayos yung flood control. Something like that. Tama ba? Man yan, he will make sure na pilipit niya na yung leeg na uupo. Para hindi siya mabalikan sa mga ninakaw niyang bilyon-bilyon. Di umano. Kasi kung hindi ka aalis, hanggat di naayos ang problema sa flood control, talaga hindi ka aalis dyan. 20 years ka dyan. Gaya ng tatay mo. Parehas kayo ng tatay mo. Parehas kayo ng tatay mong diktador. Parehas kayo ng tatay mong magnanakaw. Parehas kayo ng tatay mong gusto 20 years umupo dyan. Di umano. Kailangan may ganun eh. Kailangan may di umano. No? Nanggigipit to mga to. Pag nagsasabi ka ng totoo, gigipitin ka ng mga yan. Lagyan mo di umano. Pag di ka nagsabi ng gano'n, parang allegedly, okay? At hindi nila kayang pilipitin yung leeg mo, magagalit yung mga yan. Okay, may binanggit po dito. Hindi, mababait naman talaga yung mga BBM. Mababait yan. Kiko Barsaga. Anong sabi ni Kiko Barsaga? Manila Golf and Country Club Forbes Park meeting. Nag-meeting sila dyan sa Forbes Park. Alam naman natin, ito si Martin Romualdez, talagang maraming bahay dyan sa Forbes Park. Sana all. Sipin mo, ang dami mong bahay sa Forbes Park. Tapos ang dami mong nalulunod na kababayan dahil sa mga lintik na pagnanakaw nyo. Di umano sa Ghost Projects. Ito ang kanilang napagbitingan. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tingnan natin kung sa tingin ninyo, ilan ang matutupad dito sa mga binanggit ni Kiko Barsaga na di umano'y pinagmitingan nila Martin Romualdez. Sabi niya, una, Martin Romualdez will serve as a state witness by the Department of Justice. Agree kayo dyan? Ako, agree ako dyan. Yung paganyan-ganyan nila, naaalala nyo? Ganyan din ang ginawa nila kay Ombudsman Boying Remulla. Kunwari, sinabi lang sa tapos minamind conditioning na yung taong bayan, unti-unti, sinabi sa press, tapos unti-unti, ginagawa na nilang paraan. Ganito rin to, gagawin state witness to. So pag naging state witness to, ligtas. Tapos pwede na siya magturo kung sino-sino. Tapos yung mga walang kinalaman yun yung madadamay. Nagtatanong lang, magiging ganito ho ba yung palabas? Vision lang, di ba? Yung tipong mga senador ang mga ituturo kahit nabibigla sila dahil hindi naman talaga nila kasalanan. Parang ganun ba mangyayari? Ang galing ng style, no? At ito ay nangyayari na. Pero sabihin nyo kung agree kayo dyan sa una, ha? Pangalawa, Sandro Marcos will be protected. President Marcos will shift the blame to Senate. Agree. Super agree ako dito. Nakikita nyo naman na talagang ang problema, ang karamihan ng magnanakaw, nasa Kongreso. Pero pilit nilang sinisira ang Senado. Ganun na nangyayari. Para ma-shift doon to protect yung kanyang anak. Ayun. Style Marcos, Marcos na Marcos. Ako, I agree dyan. Galing. Congresswoman Lani Revilla will support Marcos in return for the guaranteed protection of former Senator Bong Revilla. Ako, posible yan. Posible. Kasi gawain naman nila yan eh. Diba? Yung gigipitin ka para ikaw ay sumunod doon sa gusto nila. Ganyan naman ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ganyan din naman ang ginawa nila kay Chis Escudero. Ganyan ang ginawa nila kay Marcoleta. Ganyan din ang ginagawa nila doon sa mga ibang senador. Talagang iipitin ka, sasakalin ka sa leeg. Ganyan ang ginawa nila kay Villar. Diba? Kaya nga bumabaliktad-baliktad tong sila Villar eh, diba? Kaya nga si Chis Escudero dapat ang Senate President, naging si Tito Soto. Itong si Tuta Soto. Bakit? May mga lumipat katulad nila Villar. Ganyan dyan, ipitan sakalan ng leeg. Pag duwag ka, talagang aatras ka. Ngayon, hindi ko alam, okay? Kung talagang luluhod itong mga Revilla kay Marcos. Kasi sa akin lang opinion lang to. Kapag ang isang tao may kasalanan din, tapos yung isang may kasalanan hinihikayat siya, pwedeng sumang-ayon yung isang may kasalanan. Kasi nga, kapag hindi siya sumang-ayon doon or hindi niya paboran yun,
maaring ibulgar niya yung kasalanan nitong isa. Lalo na't mas mataas yung may kasalanan. Yan lang ang hula ko. Para to protect. But really, I really don't care. Sa totoo lang, I really don't care. Pero very possible yan. Congressman J.J. Suarez will support Marcos in exchange for protection. Ayan, totoong-totoo to. Grabe. J.J. Suarez will support Marcos. Alam naman natin, binanggit mismo ni Saldico, isa po ito sa best friend ni Saldico. Sila si Suarez, si Tambi, si Saldi, at meron pang isa si, anong pangalan no? Nakalimutan ko. Pero isa to. Ha? Isa to sa Big Four. Isa to sa best friend ni Saldico. So, alam natin, pag dikit kay Saldi, naambunan niya ng grasya. So, di umano, ang sinasabi nila dito kay J.J. Suarez, marami din umano itong ghost projects. Nako! Kaya maibabaon to si J.J. Suarez. Nako. Ngayon, observe po ninyo, pag si J.J. Suarez, na di umano, maraming ghost projects ay hindi ginalaw, hindi pinitik. Samantalang yung ibang mga senator ay pinipitik ng ombudsman, pinipitik ni Vince Dizon, pinipitik ng ICI. Guaranteed to. Sumuporta to si J.J. Suarez. Abangan ninyo. Hihimurin din ni J.J. Suarez ang puwet ng si Bongbong Marcos gaya ng paghimod nitong mga kain-tae na pinklawan. Grabe. Abangan ninyo. Panglima, Congressman Romulo will support Marcos in exchange for protection. Wala akong pakialam. Nakakatulala, no? Kasi ang nakikita ko dito sa politika pala, ganyang kadudumi, no? Sa'yo. Congressman Z. Adjong will support Marcos in exchange for protection. No, isa pa yan. Alam din natin ang galawan yan si Adjong, di ba? Ako, si Adjong pa pala. Kaibigan ding batalik yan ni Tambi. Di ba? Panayang protect yan kay Tambi. Hindi na ako magtataka. Hindi na ako magtataka kung sa mga susunod na araw, dinidilaan na rin ito ang puwet ni Bongbong Marcos at kumakain na rin ng tae ni Bongbong Marcos gaya ng mga pinklawan. Kasi, posible yan. Isang grupo yan, hindi naman po pwedeng si Tambi lang ang kumikita. Oo, no? Chances are, ang bulong-bulong, yaang mga nagpo-protect kay Tambi, yung agresibong mag-protect kay Tambi, nakinabang din yan. Imposible. Lalo na yung mga close kay Tambi, ay yung bumabanat kay BP Sara, yung bumabanat sa mga DDS vloggers na congressman. Chances are, may ghost projects yan. Hindi naman po pwedeng yung bossing lang nila. Kaya nga, sobra sila mag-protect kay Tambi. If you protect the king or the prince, ang kita mo, tuloy-tuloy. Wow! Kasi pag bumagsak yung prince, yung kita mo, babagsak din. Kaya po protektahan nila, ganon. Diba? Ganyan sila. Ibig sabihin, mga kapatid, dyan pala sa politics, kaya pala sila nandiyan dyan para sa mga king, para magkaroon sila ng pera. Nakakalimutan na nila o wala na silang pakialam siguro. Ito base lang sa mga napapanood natin, So, ang nakikita ko, hindi sila nagtatrabaho para sa bayan. Para na lang doon sa king. Kaya sila nandiyan dyan para sa king at para magkaroon din sila ng mga kaperahan. Hindi na para magtrabaho sa gobyerno at pagandahin itong ating bansa. So, pagka ganyan, bagsak ho talaga. Kawawang Pilipinas nating mahal kung laging ganito, mga kapatid. Magdasal na lang ho tayo lagi na someday, manalo ulit ang Duterte kung hindi dadayain. Kasi pag laging ganito, kung umabot na naman ng 20 years yan, wala na, GG na. Yung mga kababayan din nating iba, ayaw din mag-rally, no? Yung mga taga Luzon, alam nyo po, kung maganap yan, kung magkakadikit lang sana yung Luzon, Visayas, Mindanao, nako, durog kayo sa Visayas tsaka sa Mindanao dahil ang daming sumusuporta sa mga Duterte. Wala, Luzon lang sa Luzon pa, nag-ahati-hati pa. Majority naman, maraming Duterte dyan, pero ang problema, may nanggugulo, kaya hindi maayos-ayos dyan. Pagka nag-rally, dapat focus lang sa rally. Huwag na manggulo, di ba?